So what's up mga tol, and in today's video, samahan nyo ako to my fitness journey. Pangalawang linggo ko na nga to sa gym. Although dati I tried kaso di consistent. Kaya my 2025 resolution is to come back to gym and be consistent. So bubuksan ko muna yung gate bago natin nilabas tong sinabi. And mamili tayo ng cup kung ano nga ba yung bagay. Red ba or brown? Red na lang. It's 7 a.m. in the morning and masarap mag-gym pag ganitong oras dahil walang maraming tao. Nag-drive lang ako ng konti kasi malapit lang naman yung gym sa bahay namin. Mga 2 liko lang pero mahabang diretso. At bago ako bumaba ng sasakyan, syempre, I'll make sure na kompleto yung gamit ko. Especially the AirPods kasi mahilig akong makinig ng podcast habang nag-workout. So ayun na nga, pagdating ko, walang masyadong tao sa gym, solo natin. And then prepare, suot ng shoes. Di kasi komportable kapag nakachinelas lang. At syempre, huwag kakalimutan uminom ng tubig na may kasamang sikreto, pampalakas kasi wala pang kain. Sabay buhat agad. So ang program ko nga today is chest and triceps. Di pa ganun kalaki yung katawan ko. Kasi dati, kaya hindi ako consistent. Gusto ko agad, pag nag-gym ako, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, malaki na agad katawan ko. And then I realized and I learned na hindi pala dapat ganun ang mindset. Na ang pag-gym, ang pagbibuild ng muscle, ay parang pagbibuild din ng negosyo. Walang kahit na sinong successful na negosyante. Nagtayo ng negosyo ngayon, tapos kinabukasan, mayaman na agad. Syempre, meron niyang proseso. Kaya nila na-hit or nakuha yung mga pangarap nila. It's because they continue to repeat the cycle. Katulad ng pagtaas, pagbaba ng barbell, yun yung pagbukas at pagsara ng tindahan. Kung palagi kang nakasara, sinong bibili sa'yo? Para kang nagpunta sa gym tapos tinitigan mo lang yung barbell. Actually, napakadaming lesson pwede mong makuha sa pag-gym. Hindi lang puro sa negosyo, pati na rin sa self-care. Kasi ako, alam ko, you care for someone. You care for your family, for your loved ones, kung may anak ka na, kung may asawa ka. At hindi mo sila pwedeng alagaan kapag hindi mo kayang alagaan yung sarili mo. At hindi madaling mag-alaga. Hindi mo pwedeng sabihin na inaalagaan mo yung mahal mo sa buhay. Una, kung hindi mo sila mahal. At hindi mo rin pwedeng sabihin sa ibang tao na mahal mo sila kung hindi mo naman mahal yung sarili mo. Pakadaming lesson pwede nating makuha sa gym. That's why bumalik ako sa pag-gym. Pero take note guys, hindi ako nag-gym para lumaki ng sobra yung muscle ko. Nag-gym ako kasi I want to train myself na maging disiplinado. Una, sa paggising ko sa umaga. Kasi kadalasan nalilate na tayo ng gising, lalo yung mga kabataan ngayon. Paano wala nang ibang ginawa kung hindi puro na lang ML, di ba? Pero di ako nag-ML It's just that I want to train myself to be more productive in life. Na mas lalo pang maging conscious sa time and to value my time, of course. Pangalawa, to be not comfortable, to feel pain. Sabi nga nung isang mentor ko, hindi ka magiging successful sa buhay kung hindi mo mararanasang masaktan. And building muscle is the best example of that. Na pwede mong i-apply kahit saang parte ng buhay mo. Kasi in the gym, hindi lalaki yung muscle mo kung hindi ka nasasaktan. Sa gym din sumikat yung kasabihang no pain, no gain. Kailangan masaktan ng paulit-ulit yung muscle mo para lumaki. So if you are suffering right now, kung may pain kang nararanasan sa buhay mo, well, congratulations. Kasi sigurado mag-grow ka. So tapos na ako mag-gym, tapos na rin ako mag-mentor sa'yo for the day. So yun lang. Salamat sa pagsama. Follow me for more. Peace.